Drumskate Ito Beats. ang JWTWY. Maraming salamat pa rin at nandidiyan kayo para sumuporta sa amin kahit na paminsan-minsan na lang kami mag-live. Although may mga personal na ginagawa din kami sa buhay. Pero hindi kami titigil dito sa Streets Are Talking. At ngayon, may bigatin tayong bisita. Walang iba, ang aming kapatid na si Kandoy, all the way from Roma. Yun, bigatin, 82 kilos. Nagbabalik ulit kami mga kapatid. Nagbabalik kasi nag-pre-live kami kanina at yun, nakapag konting kilitian na kami. At dito natin makikilala ng gusto si Kandoy. Ako, wala akong hindi ako naghanap ng info kasi biglaan lang naman to eh. Yun yung maganda dun eh. Kasi pag yung medyo pangit na yung kwentuhan eh. Mas maganda yung bitawan lang, natural lang. Natural lang, yun. Mas masaya yung gano'n. Yun. Tapos, Cheers! cheers. So yun, bago tayo mapunta ng Roma, may nakapagsabi sa akin na syempre kilala ka din dito sa Milano. Tumira ka ba sa Milano? Tumira ako pare ko. Mabot din ako ng isang taon at kalahati kasi nandito lang din nakatira yung ate ko sa Bishelye. Salamat ka't malapit lang din kay paring Nudge. So magkakilala na kayo ni Boss Nudge? No? Oo naman, oo. Madali naman kasi maging kaibigan din to kasi napakabait din na tao eh. Hindi ko naman pinapalaki yung ulo niya na katawan malaki na yan eh. Yung Pero ulo. napakabait na tao yan, sa totoo lang. Oo, parang kapatid ko na kaagad yan nung makikita ko lang eh. Mismo. Oo. Buhay akong patunay dyan. Napakabait niya. Hindi ko nga nakita nagalit yan. Minsan lang pala, nagalit kay Jerry's. Oo. Pinaghintay kasi kami ng 2 hours ni Jerry's, kaya nagalit. Although ako, malapit lang naman ako. kaya yun yung nangyari. So yun, so tumira ka dito sa Milano. Tattoo artist ka na nun? Tattoo artist na ako. Pero underground pa ako nun kasi di din naman kasi madaling kumuha ng atestato. Oo. Na kailangan mo rin mag-schooling tapos nagkaroon din ako ng problema sa papel nun. Hindi ako kagad nakakuha. So, nag-underground tattoo artist ako. Walang sa bahay lang. Lahat naman tayo nagsisimula sa ganun sa bahay. Importante lang talaga, tutukan mo din yung gusto mong gawin sa buhay. Yun yung nakakapagpasaya sa akin ng time na yun eh. Saya ako na nagtatato. Kahit hanggang ngayon pa naman. Masaya pa rin. Natatouch na ako, bigla kang tumawa eh. Tapos Sinasabi ko sa sarili ko, nakaka-touching pala ito magkwento si Kandoy. May side pala ng Kandoy na talagang nakaka-touch din magkwento at magsabi ng mga salitang gano'n kasi hindi ko na-expect. Gaya nga ng sabi ko, hindi naman tayo nagkwentuhan. Nagkikita lang tayo. Yun yung tamang term. Hindi na tayo nagbabatian. Nagkikita. Nagbabatian tapos nagtatouch na. Nakaka-touch. Tapos tayo dyan. Pero masaya din yung pag-stay ko dito sa Milano kasi nakakatuwa. Tinanggap din kagad ko ng mga taga Milano. Sila Sargon, sila paring Aujil. Alos sila paring Gilan. Alos naman pagdating ko dito, sila Class, nandito. Si paring Jason Solosa, nandito pa yan nun eh. Yun. Baga hindi ako nahirapang pumasok sa Milano. Tanggap naman kagad ako. Nakakatuwa din. Talagang saludo din ako sa mga taga Milano. Kaya pag pumupunta sila ng Roma, sinusuklian din namin yun. Kung ano yung binigay nilang pakita dito. Dapat ganun din. Lamangan pa natin. At ganun din namin kamahal mga taga-Roma dito sa Milano. Ganun din kami tulungan lang naman bumisita talaga dapat. Mismo. Balikan natin yung pagiging tattoo artist mo na sabi mo underground. Pero mag-umpisa muna tayo syempre sa personal na buhay. Bakit ka tinawag na Kandoy? Pinanganak kasi ako ng Candelario. Tapos minsan pag nagkakamali, sabi ko nga, tsaka daling tandaan pare ko pag nagpapakilala. Kasi tunay kong pangalan ang hirap eh. Ethelbert. Diba? Hirap tandaan. Ang tunay mong pangalan? Ethelbert. Ethelbert. Little Bird. Hindi, Ethelbert. Ethelbert niya. Ethel, tsaka Bird. Ethel. Oo. Bird. 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 Hindi, Little Bird. Big Bird. Kandoy talaga. Candelario kasi. Pinanganak ako ng Face of the Candle. Kaya naging Kandoy. Binansagan ako Kandoy. Tapos minsan, pag siyempre, mas nahirapan silang tandaan. Sabi ko, mas madaling tandaan niya. Alam mo, wag lang kayo magkakamali ng litera sa dulo. Kasi pag pinalitan mo ng letter T yung dulo, pangit pakinggan. Pero masarap naman. Pwede. Kandot. Pwede itong mag-host sa Roma ng Streets Are Talking, di ba?
Pero masaya. Nabi-picture ko na eh. Nabi-picture ko na. Ang dali, Ang saya ang dali. siguro ng mga kliyente nito lagi. No? Ayun, tatatuan ka na. May ano pa, may kwento pa. No? Oo. Masarap pang kausap. Diba? Pag tattoo artist kasi pare ko, ganito yan. Ikaw yung unang-unang chismoso eh. Kasi lahat habang tinatatuan mo, minsan 3 oras, 4 na oras kayo, napagkukwentuhan nyo yan lahat. Mhm. Habang tinatatuan mo, nagkukwentuhan kayo. Ang nangyayari, nalalaman mo yung buhay ng bawat tao, di ba? Isa kang pambansang chismoso, yun ang totoo. Pag tattoo artist ka. Oo. Part yan ng Parang buhay. ano yan, taxi driver. Ah, Parang oo. gano'n. Di ba? One-on-one yan eh. Oo. Oo. Alam mo ah. Kinakailangan yun. Kinakailangan yun. Kasi para medyo tranquilo din yung tinatatuan mo. Dapat medyo nagkukwento ka. Pero ang tunay mong pangalan, hindi related dun sa Kandoy. Ibig ko sabihin is, Wala, akala wala. ko Kandoy is surname mo or... Hindi. Sa Tina yung surname kasi. Kasi, naano ko lang din kasi Kandoy, akala ko kinonstruct mo lang yung Kandoy na yun. Hindi. Pinangala sa akin ng aking, yung nagpalaki sa aking tiyahin. Mm. Pali tinawag ko mamang, yung nakigisnan kong mamang eh. O, yun yung nagtumawag sa akin. Hanggang sa, wala na. Hanggang nakarating ako ng Italy, nag-aaral ako sa Cebu, Kandoy na ng Kandoy. Hindi na nabago. Mm. Kasi may history, every name para sa akin may history. Oo, Kaya pare ganyan. kayo. Gaya ng ano, kaya napaisip lang ako Kandoy kasi gaya ng Carl Canay, yung Oo. tatak ng Carl Canay. Kasi nga nasabi ko to sa last podcast ko. Yung Carl Canay, yung pangalan is Carl. Oo. And then yung Kanay is yung dub siya sa sarili niya. Oo. Kanay. Oo. And then kapag ibabase mo dun sa Kandoy, Kandu. Oo. Why? Kumbaga, Oo. pwede naman. Bakit? Oo. Ayun, parang, wala lang. Naglaro lang sa utak ko. Medyo malikot lang talaga ang utak ko. Kaya ako nasabi. Minsan, tinatawag na lang candy. KD. Hmm. May kiss mark ba yun? Lol. Kamusta naman ang Kandoy nung bata pa? Ayun, pasaway, siyempre. Lahat naman tayo dumaan dun eh. Hindi, Kailangan sabihin natin pasaway. bago ka pumunta ng Italia sa Pilipinas, ano yung buhay ng isang Kandoy? Pabuhay ng isang Kandoy, isang mag-aaral. Isang huwarang mag-aaral, tapos pasayaw-sayaw sa gabi. Nag-DI din kasi ako sa atin eh. Naging dance instructor din ako. Yung mga ganun. Hindi nga. Dance instructor. Bali, sumasayaw ng ballroom dancing. Bago ako magtato. Tapos yun, nagtatato habang nag-aaral. Masaya din Ano yun, naman. habang tinatatuan mo, pinapasayaw mo yun. Hindi, ako na Sayaw tayo. Ayun, kaya anong pagdating ko rito, hinahanap-hanap ko rin. Kasi nga, yun yung lifestyle ko sa Pilipinas. Nag-aaral. Madaming dancer sa Pilipinas na naging Zumba instructor. Hindi ko, nung una nakakapagsayaw pa. Pero itong, kasi mas nakita ko yung ano na parang magbo-boom yung tattoo ng time na yun. Kaya pinursige ko yung tattoo. Oo. Hindi naman tayo ganun kagaling. Mas maraming magagaling sa atin, lalo mga baguhan ngayon. Importante lang, siya yung naging daan para magkaroon ng ano. May kanya-kanya namang Maayos na husay trabaho. lahat ng artist. Magkakaiba lang ng At saka, experience. Ayan, sabihin natin ganun. ang ano kasi nun, pagiging trabaho mo yan, malin mo na lang, di ba? Pero ang isang Kandoy ba, nung nag-aaral pa lang, sabihin natin elementary, mga ganon, hindi ka ba mahilig sa drawing? Hindi ka ba sinasali sa mga Sa drawing contest? Hindi, mahilig akong mag-absent kaya drawing talaga. Joke ko yun eh. Joke ko yun. Dapat yun yung ibabanat ko. Magagaling talaga to. Hindi, kasi almost ng mga artist na oo. na may background Dapat talaga. yan. Baga doon na-cultivate yung Oo. pagiging tattoo artist, yung Oo. pagkahilig sa drawing. Pero nung elementary ko, talagang mahilig din namang mag-drawing. Wala akong ginawa din kundi mag-drawing. Pero na-hook ako ng tattoo nung nakarating ako ng Iwahig Prison sa Palawan. Kasi doon ko nakita yung unang mga tao na puno ng tattoo yung katawan. Ano yun, bumisita ka lang? Kasi mayroong kasing ano doon eh. Mayroong resort sa loob. Pwede kang Hindi, pumasok. tinanong ko kasi baka nanggaling ka din sa loob. Galing ako doon sa loob. Nung pumasok ko, tapos lumabas din kagad ako. Kasi may resort nga. Pero hindi ako nakulong, pumasok lang. Yun yung tinatanong ko eh. Kung na Hindi. Yun.
Kasi nandoon may mga nag-serve. Tapos may mga tropa ako na yung mga magulang mga warden din doon, nagbabantay doon. Nakita ko yung mga tao, pre. Napuno ng tattoo yung katawan sa likod. Mga katawan. Doon, na-amaze ako. Lulupit nito. Tapos nung makita ko yung mga gamit, improvise. Lalo akong bumilib. Tapos, nung nalaman ko yung istorya na pag wala ka palang tattoo doon, mas matapang ka. Pag marami kang tattoo, mas laruan ka. Lalo akong na-amaze. Kasi tinitingnan ko, wala tong tattoo. Yun yung mga matitigas doon. Kasi yung hindi mo siya pwedeng tatuan. Siga ako, di ba? Pero iba naman. Pag-usapan natin yung nila, yung machine nila. Kasi maraming mga artists o tattoo artists na bago na hindi na alam yung struggle dati. O yung ginagawa talaga. Kasi ano lang naman yun eh. Yung dynamo. Galing sa dynamo. Oo, madali na ngayon. Kasi, dynamo ba ng electric fan? Yung laki naman. Ang laki nun. Tapos yung battery na sasakyan. Hindi, may mga dynamo maliliit talaga. Yung mga remote control cars. English yun, pre. Yung mga yung mga Tamiya. Yung ginagawa dati. Basta yung may remote control, may dynamong maliit. Kahit sa pang balbas, meron din yan eh. Yun, pwede. Tapos pero yung sa mga iwahig kasi yung mga time na yun, sa mga presuhan, wala pang ganyan, puro perdible. Mano-mano lang talaga. Lalagyan ng yung stick, lalagyan ng karayom sa dulo. Tuktukan lang talaga. Tapos yun, lumabas yung dynamo. Yan yung una ko rin pantato eh. Gumawa din ako ng pantatong ganyan eh. Anong sinira mo nun? Yun, yung remote control ng sasakyan. Remote control ng sasakyan. Tapos yung tapakan ng paa, yung buzzer ng bahay. Para siya tinatapakan mo. Tapos yung para umikot yung para mag-jump siya. Papatungan mo siya ngayon ng panibagong alambre para gumaganon. Tapos yung dinadaanan niya, yung daanan ng mechanical pencil. Pati yung umahawak ng needle, yung mechanical pencil, yun. Tapos palit ka lang ng palit ng dulo. Ano yun? Paano mo natutunan yun? Doon din sa kulungan, yung nakita mo yung... Hindi na. Ano na yun? Talagang improvise na lang. Yun talagang tinignan mo lang kung paano gumagana yung... Oo. Kasi may nabasa ako, ang ginagawa doon sa kulungan, mga tipong perdible. Tapos meron pa nga string ng gitara. Pati blade ginagamit. Ginagamit din. Kasi lalo na dito, 'di ba? Dito mahigpit dito eh. Kasi sa atin makakaano ka ng ng mga ink eh. Dito, sinusunog nila yung plastic. Tapos sa plato, yung didikit na uling doon sa plato. Yun yung gagamiting ink. Oo. Iba din yung yung sa ballpen, 'di ba? Oo. Yung pinaka-classic yata yun. Pinaka-classic yung Staedtler at saka root ring na ink. Tsaka yung root ring, Mamma Mia. Ang tagal kong nag-engineering kasi. Hindi narinig yan. Yung root ring na yan. Kasi nag-ano din ako dati, graphics din ako nung high school. Yun yung mga talagang magandang ballpen, magandang Staedtler at saka root ring. Yan lang naman yung nagpa-function ng mga at saka yung tinatawag natin na Indian ink ba yung tawag na yung itim, yung tinutunaw. Pero kasi ako ang ginamit ko na noon is Staedtler at saka root ring kasi may mga kapatid ako na engineer. Yun yung mga ink nila. Hindi ka naman pinagalitan kasi mahal yun. Hindi nila alam. Hindi na kayo noon. Hindi na gumagana to. Wala na palang ink. Yung ginagamit ko. Pero kasi maganda yun. Nung unang-una kasi yung ginamit ko sa bullpen, na nagsusugat lang eh. Tapos pag yung gumaling, tanggal din yung kulay. Yung machine mong yon, kanino mo unang tinesting? Sa'yo o sa ibang tao? Sa akin, tapos mga tropa. Saan mo, yung buhay pa ba yung tattoo mong yon? Wala na, sa Pilipinas. Tapos nung dumating ako dito. Hindi, ibig ko sabihin yung, di ba, tinesting mo sa sarili mo? Oo. Nasa pa ako yun, nandito yun. Ano yun? Isang lang, X. Oo. Kasi masakit eh. Saka siyempre bata ka pa nun, hindi mo naman piling ipakita. Pero tunay ba yung sabi nila na mas masakit ang tattoo pag tinatuan mo sa sarili mo? Hindi naman. Kaso lang siyempre, katawan mo eh. Nararamdaman mo yung sakit, itataas mo yung makina. Ibig sabihin, ikaw yung nagkukontrol ng sakit. Hindi katulad ng pag-iba yung tinatanong mo, wala kang pakialam eh. Kasi kinakailangan mo lang naman, tatanungin mo siya, okay ka lang, itataas mo ng unti yung Pero, kinakailangan mo tapusin na maayos yung trabaho mo. Hindi katulad na sa'yo, tasaktan ka kahit gusto mong tapusin na maayos yung trabaho mo, hindi mo pagpabukas. Okay naman tong kamay eh, di ba? Ganun. Pero masakit. Masakit. Pero mas masakit ang iwanan.
Ano yung mga, siyempre nag-uumpisa kang mag-tattoo noon. Paano yung alok mo sa mga tropa? Tatuan kita libre, mga ganun ba? O, Hindi rin, kasi katuwaan lang eh. Tapos nakita nila na medyo marunong ka naman kasi nagdo-drawing din nga naman ako. Tapos nakita ko kasi sa kumpinsan magaling mag-drawing, tapos magaling mag-tattoo. Tapos pumunta siya ng Japan. Parang ako yung naiwan na makulit. Nakikita ko sa yung ginagawa niya, nagdo-drawing siya, gumagawa siya ng comics. So mahilig siya, nagtatattoo sila ng kanila. Napanood ko, hanggang sa parang na-amaze din ako. Oh, kaya ko din yan. Yun. Kasi nagsimula ako noon, tapos habang nag-aaral ako, nagtatattoo, nagsasayaw. Marami rin mga kalokohan, siyempre. pinaka unang tattoo mo is sarili mo. Oo. Pinakahuling tattoo mo, kahapon lang yata, di ba? Oo, kahapon. Kahapon. Oo, Kasi oo. dumayo ka dito para Oo, sa oo. sa tattoo. Ano yung kumbaga yung una maliit na X lang. Kahapon ano yung tinattoo mo? Kanji sa leeg. Oo, mga classic na kanji. Ano yung kanji? Yung Japanese alphabet. Oo, kanji. Kasi dalawa yung kanji, may Chinese at saka Japanese. Saan ka na ba kumbaga 'di ba nagtattoo ka ng sa Pilipinas 'yun. Oo. 'Di ba ginawa mo yung improvised na machine. And then dumating ka dito sa Italia. Oo. Saan? Sa Roma o sa Milan? Sa Roma kaagad. Oo. Sa Roma. Oo. Dinala mo yung machine mo. No, hindi. Kasi wala naman akong plan. Noong time na yun, hindi naman ganun kasikat ang tattoo eh. Talagang plano ko dito, magtrabaho ng bahay. Yun talaga. Yun naman talaga yung trabaho natin noon eh. Trabaho ng bahay. Sabi ko, lahat tayo may pangarap. Sabi ko, pagdating ko pa lang dito, sabi ko, 13 years, may pera na ako, babalik ako ng Pilipinas, lahat naman tayo may mga plan. Sabi So nga, ano yung unang naging trabaho mo? bahay. Bahay. Oh, hindi. Babysitter pala, mga bata. Tapos after nun, trabaho ng bahay, matanda, lahat naman na naging trabaho ko rin. Pero Naranasan ko rin itong pag ginagaano ka, di ba, nagbabadante. Minsan kailangan mong gawin yung mga Hindi ko alam yan ha. Mamaya may explain sa akin yan. magagwantis ka nun, tapos patatalikod dumi matanda. Minsan. Naranasan ko. Gets. Ay, yun is napaka-basic na para sa ating mga Pilipino. Oo, diba? And kaya nga, hindi akala nila madali lang. Sabi ko, sa una, maano ka, pero bandang huli, masasanay ka rin naman, makakasanayan mo. At saka, kung titignan mo yung ibang trabaho na sumisisid sa puti, Oo. kumbaga, di ba? Madali pa yun. Ganun lang ako lagi. Kumbaga, Araw-araw plancha, Oo. part-timer, habol ka lagi ng oras. Pero okay naman. pero, nung nasa Pilipinas ka, kumikita ka na sa tattoo. Oo, may kita. Tsaka mas, ang pinagkakakitaan ko doon, yung ballroom dancing. Yung tattoo naman kasi hindi pa masyadong kabumi. Pastime mo pa lang. Pastime ko pa lang. Sabi ko, okay to. Merong may baga na ilalabas mo yung gusto mo. Anong year yon? Yung mga Yeah, that's 96, 1996? 98 ganyan siguro, 98, 99, mga ganun. Yung una kong tattoo doon sa Pilipinas. Tanda mo pa yung yung presyo nun. Wala, libre yun. Libre? Libre lang yun kasi mga tropa eh. Mga tropa. Pero, hindi ka, umbaga, tipong, bayaran kita, tatuan mo ako ng full Meron nagbibigay. Hindi, maliliit lang kasi nun. Ang tattoo naman, nag-evolve na lang itong mga huli na eh. Dati, ang dali mag-tattoo. Sarap mag-tattoo kasi ang mga tao, gusto lang maliliit na tattoo. Pag may tattoo kong okay na yun. Yung mga pwedeng itago. Yung mga ganun. Tapos hanggang sa nagsimula na palakihan na ng palakihan. Doon na. Yun na ngayon yung tattoo ngayon. Mhm. Pag yung maliit yung tattoo mo, parang liit ng tattoo mo. Hindi Mhm. Ngayon, unang tattoo, is libagad. Mga ganun na ngayon. Dati pag unang tattoo, susubukan ko lang muna yung maliit. Baka makita ni mama, baka Ngayon, palakihan, sobra. Medyo, inaabot ng ilang session minsan para matapos yung isang tattoo. Hindi din kasi madali talaga. Napakahirap. Lalo na artist ka, patayin din sa mata, sa likod. Tapos, siyempre, inaano mo rin yung tao kung okay ka lang ba, okay ba yung design. Matagal din na preparasyon kada tattoo eh. Hindi naman din ganun kadali. Madali lang magtattoo kung titingnan mo. Pero pag nandiyan na,
Madami ng struggle. Oo. Mm. Hindi, kita ko naman kasi kailangan mabusisi ka Oo. doon. Kailangan yung kamay mo hindi nanginginig kasi konting mali mo lang. Oo. Hindi mo pwedeng burahin once na tumusok. Wala na yun. Oo. Pwede mong i-cover up later. Oo. Sasabihin mo lang shit happen. So, di dumating ka ng Italia, sa Roma, nagtatrabaho ka na, okay naman yung kitaan. Oo, okay naman. Paano ka nag-switch sa pagiging tattoo artist? Bali, nung pagdating ko rito, kasalukuyan. Ulit. Kasi, ambaga, hilig ko to dati Oo. Tapos nagtatatrabaho ang bahay na ako nun. Tapos nilapitan ako ng guardians. Yun yung unang-unang tayo ng guardians sa Roma. Dalawang tao lang sila, si Dumrique at saka si Scorpion. Lumapit sila. Kinakailangan namin ng marker. Sabi nila sa akin, may kakilala ka bang nagtato? Sabi ko, parang ako magtato. Kaso wala akong machine. Tsaka wala akong cash. Kasi nga, bagong dating ako . Bigyan niyo ako ng pambili ng gamit. Gagawa ko ng pantato. Dynamo. Binigyan nila ako ng pera. Bumili ako ng rotring. Bumili ako ng dynamo. Tapos ginawa ko. Ang problema, gusto nilang malaman kung function. Yan. Ito yun. Tinato ko to 2001. Yan. Kumbaga, bago sila magpatato sa'yo, kumbaga, subukan mo muna kung gagana. Sabi ko, sige, sinubukan ko sa kamay ko. Yun yung unang naging mga tattoo ko dito, yung mga guardians. Nakarating ako ng Milano nun. Nakarating ako ng Napoli, nakarating ako ng Empoli, tsaka Firenze, magtatulong sa mga guardians. Ako yung unang-unang marker ng guardians. Doon ako nakilala na magtato. Tapos binigyan ako nung isang Pilipina na may estetika. Binigyan akong pantato ng kilay. Yun yung ginamit ko sa guardians. Medyo nag-evolve na ng konti doon kasi maganda na yung machine. Pero minahal ko pa rin yung dynamo kasi matagal ko siyang ginamit . Tapos binigay ko sa mga guardians. Yung unang-unang yung gamit mong yun, no? Saan mo binili? Kasi madali na lang ngayon kung bibili ka . Ang unang mga dynamo, ginawa ko lang yung una . Doon para sa mga guardians? Oo, ginawa ko lang yung dynamo. Binigyan nila ako ng pambili. Bumili ako ng remote control na kotse. Ulit? Tapos, yun yung tapos bumili ko ng mga ink. Sabi ko, let's go. Dami nila, nakapila sila na tinatatuan ko ng guardians. Mahirap nung una kasi siyempre hindi ko pa naman alam kung saan bibili rito. Tapos dati wala pa naman ang hirap bumili ng machine dati, kahit karayom. Naranasan ko dito, bibili ka ng 1,000 karayom. Tapos bibili ka rin ng kung saan mo gagawin yung mga needle. Kunyari, kailangan mo round needle ng pang-lining. Ikaw gagawa nun. May hulmahan yun. Tapos ihihinangin mo yun. Naghihinang ako ng gabi-gabi. Para may gamitin ako kinabukasan. Tapos sterilize ko yun sa kaibigan kong mayroong studio. Binabayaran ko yung sterilization. Pag nalaglag yung needle, hindi mo na makikita yun kasi sinipis ng buhok . May magnet ako para hanapin yung needle. Kasi baka mamaya matisod ka, matusok ka sa paa, di ba? Dami, 1,000, ganyan karaming needle. Kasi isa-isa mo yun. Ang pinakamahirap yung plot. Yung plot needle pag yung hihinangin. Hinangin kasi pag merong bukol lang yun, tatalon-talon na yun sa daanan ng needle. Yun, so talagang porsigido ka din dati na. Pare ko. Kasi paano bang paghihinang na sinasabi mo? Pag didikit-dikit mo yung needle. Di ba, mano-mano yun? Mano-mano ka namin ginagawa dati yun. Tapos may nilalagay kang liquid para maging flat yung hinang mo. Para may salpak dun sa machine. Ay, sa daanan ng yung pinakadinadaanan ng needle. Kasi ngayon, pag binili mo, naka-cartridge na mayroon ng needle. Pag-usapan natin kung paano binago ng internet yung mga tattoo artist dati at tattoo artist ngayon. Kasi napakadali na maging tattoo artist ngayon kung gugustuhin lang ng isang tao, di ba? Kasi may mga kilala ko, naging tattoo artist lang nung 2020, nung lockdown. Kasi nanonood lang ng video and then nagkahilig na. Hindi, marami namang gumaling na na autodidacto din . Yung talagang nagpursige lang. Madaming gumaling. Marami nakakatuwa. Oo. Lalo yung mga bata na natuto. Diyan sila Chan-Chan. Nakita ko rin kung paano nag-evolve sila Chan-Chan . Sila Chan di ba? Gagaling. Yan, shoutout kay paring Yokap ng Parusete, Chan-Chan.
magaling na artist, madami ng... Oo, nakita ko rin naman yung evolution ni Chan Chan. Nakita ko rin. Sila ni J-Lord noong time na yun. O tsaka sila Isha, nakita ko sila. Si parang Jillian, pakagaling. Parang Aujil. Yung struggle Ngayon, dati. mayroon pang isang ngayon dito, si Christian Silvestro. Galing din. Sa Roma, madaming magagaling. Oo. Nakakatawa. Wala, may naisip ako pero hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan. Hindi, naisip ko na rin yun. sorry. So, hindi, pag-usapan natin yung Hindi kasama dun sa mga galing. Magaling yan. magaling sa ibang bagay. Pag gusto mo lechon, gusto mo? Pas muna ako. Teka lang, hindi ko kinaya yun ha. Sabi ko maglilimita ako pero... Hindi, pulutan, pare ko. Oo. Pulutan. Mm. Pampulutan. Mamaya natin pag-usapan yung lechon. Shoutout ulit sa Romagang at sa Black Bandana. Black Bandana, Ramagang. Sa lahat ng tattoo artist. Puta. parang bastos. Pag sa akin galing yun, ang bastos ng ano nila eh. Daming puta dun, no? Mga mananato pala. Ayun. Pabalik tayo sa usapan na yung struggle dati ng isang tattoo artist. Kasi pag ang gustong maging tattoo artist dati, hindi mo alam kung saan ka magtatanong, di ba? Saan ka magpapaturo. Oo. Tsaka wala halos. Manonood ka lang sa YouTube tapos halos hindi mo rin, wala din masyado, hindi katulad ngayon. Ang daming seminars, ang daming sa YouTube lang, pwede ka nang may School of YouTube no, may tattoo School of YouTube eh. Pero kami ni University University of YouTube. madaming nag-aastang astronaut pagkatapos makapanood ng video. Oo, totoo. Pero marami ka naman din talagang matututunan. Oo. Promise. Oo. So, tawag dito, yung kung ikukumpara mo, sa tingin mo, mas magaling pa yung isang Kandoy kung nagumpisa ngayon kasi sa technology. Baga bibili ka lang ng tawag dito ng machine, may internet na. Hindi ko masasabi kasi sa akin pare ko hindi naman ako nakikipag-competition. Sa akin lang baga sa sarili mo, baga ang skills mo. Ang sa akin lang kasi pare ko, kailangan mo lang din naman sarili mo. Ang lagi mo naman kakompetensya diyan yung sarili mo. Kailangan mo lagi i-challenge yung sarili mo. Pero dahil din sa internet, na-improve mo din yung skills mo. Talagang malaking tulong. Tapos may mga nakakasama ka rin mga tattoo artist na nakikita mo gusto rin mag-grow. Shout out sa akin katrabaho pa rin Jerry Aldi. Shout out pare Koy, one day, Mark diba? Kevin. Mark Cre, si Mark Bien, paring Jason, paring Ariel, paring Kelly, Gian. Sa lahat ng mga tattoo artist, kami nakalimutan ako. Sorry. Pero, W. Belly lahat kay mga artist. Ito lang. Tibolyo ba yun ang kiyo? Mga kapatid yan. Lahat ng mga artist, kapatid natin yan. So mga tattoo artist na nabanggit ni Kandoy, kung gusto niyo dumalaw dito sa Street Start Talking, walang problema, bukas ang pintuan namin. Kwento nyo naman yung mga istorya nyo sa buhay. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami. Hindi pa mangyayari. Kay paring Jerry. Yan. Oo. Soon. Kay paring Ojil. Magaling din yan na tattoo artist paring Jerry. Believe din ako dyan kasi halos lahat kaya niyang gawin eh. Mayroon niya siyang talent sa sapatos, nagdi-design siya sa damit naman ngayon. Nag-ano din siya na nag-explore. Nag-explore siya. Oo. Nakita ko nga din. Saludo din ako dyan. Saludo ako. San ka na dinala ng pagtatato mo? Minsan sa banyo. Pag, naniniwala pa rin ako doon. Sige. Ano ba? Ano ba ibig ko sabihin is kung maaalala mo yung... ang masarap lang, marami kang napupuntahan na lugar. Pero hindi mo rin naiikot. Baga, nag-umpisa ka sa Roma nun, di ba? Oo. Yung unang city na imbitahan ka para magtato. Dinala ako ng guardians noon, unang-una sa Impuli.
Pero siyempre doon ka lang din sa bahay, pare ko. Doon ka lang, magtatato ka lang, uwi na kayo. Nakarating ka ng employee mo. Ano nakita mo bahay? So talagang pota talaga, pota. Sa loob ka lang talaga ng bahay. Labas-masok lang siya. Labas-masok lang yung mga kliyente. Oo, tapos tapos pumunta ako dito sa Milano. Pumunta lang din kami dyan sa may parang yung gawaan ng, yung trabaho ni Kuya Ned, gawaan ng ng mga makina ng barko. Punta kami doon. Ganda ng bahay niya Tapos wala, doon lang din kami. Pero ang target nun is guardian lang. Guardians. Kasi tinatatuan namin yung mga guardians. So sila nagbi-meeting. Pero wala kang mga sideline ng tipong tinatatuan mo na rin naman ako Patatuan Ayun, ako ng ganito. Doon ako nakilala. Kasi nga, yung mga tinatatuan ko ng guardians, nagiging kliyente mo ng tato bandang huli. Bandang Doon huli. ako nagporsige na. At the same moment or kasi Hindi, yung iba kinukuha yung number mo tapos doon ako nagporsige na parang sabi ko may market dito may pera dito. Sabi ko parang pwede kong gawin trabaho to. so bukod sa tattoo ng guardians na nilibot ka. Oo. Yung mga tipong punta tayo ng ganto. Oh, Tatuan lang 3 nights parang Oo, ganun. na-invite ka. Lagi kong kasama si paring Aujil. Nung una kami lagi ni paring Aujil yung nag-iikot. Tapos naging 3 kami, si paring Jerry. Saan na kayo nakarating? Marami-rami na rin. Monaco, Parma, Napoli, dito, sa pa ba? Sa Piacenza, sa Padova, Venezia, meron pa sa marami-rami na rin pare ko Mhm. Oo. Ano yung setup doon? Kumbaga may contact kayo doon kakilala. May contact namin And then, kakilala. may mga oras na pagdating mo doon, alam mo na yung alam schedule na mo. namin yung mga salamat nga din sa mga nag-i-invite lagi. Kung wala kasi sila, wala kaming kliyente doon Ang nagbibigay din ng mga kliyente yung mga nag-invite sa amin kadalasan. Kumbaga sabihin natin isang weekend. Ayun, mga 2 days, 3 days. Ang mga tattoo doon is may category ba ng tattoo na pwede mo lang gawin? Hindi. Pag yung 3 kami, lalo pa, kompleto naman kami. Paring Jerry, ako si Aujil. 3 kami. Kahit mga 2 days, kaya namin magtato ng maramihan Hindi, ibig ko sabihin sa isang tao, magpa-full back pa sa'yo. Bubugbugin namin yun. 3 tao din yung pagtatato. Hindi, kaya Parang yun na. kay paring Sargun, 4 kami. Hindi, tipong pupunta ka ng Empoli gaya sa mo kanina, may gusto magpa-full back. Ano yung oras na yun? Pwede namin gawin yun, pero kung kaya niya. Kasi depende rin lagi sa kliyente mo Hindi naman namin hawak yung, yung pain tolerance mo. May mga gusto magpatato ng malaki, pero pagdating ng mga 3 oras, 4 na oras, ayaw na. Wala naman, hindi mo naman pwedeng pilitin. O hindi na kaya ng katawan. Oo, yun. Depende lagi sa tao na tatatuan mo. Sa kondisyon ng katawan, oo. at sa oras din niya. Oo. Oras, dapat magtutugma lahat. Oo. Dapat yung time na yan, okay yung kondisyon niya. Kasi marami rin ako na nakahalubilo na tao, na natatuan na tao na talaga wala rin pakialam sa sakit Meron din naman na hindi pa nadadapuan ng karaya mo, umaaray na. Pag narinig pa lang yung tunog ng yung mga ganun na. Meron din naman na habang tinatatuan mo, alam mo kung anong ginagawa mo, naungol. Pag-usapan natin yan mamaya yung ungol. Ano yun, part yun talaga, pare ko minsan matatawa ka. Nakakatawa minsan. Lalo sabi ko nga, mamaya, pag yung may nakakarinig sa labas, kala ko anong ginagawa mo sa loob. Pinakamatagal na tattoo mo? Hindi sa sarili mo. I mean, Yung dire-diretso. Yung dire-diretso Mga na. nasa 16 hours. Nung dumayo ako dito nun. Lalaki, babae? Hindi, marami sila nun Sila paring... Hindi. Ibig ko sabihin is isang tattoo na matagal. Na napabilib ka din syempre sa... Babae. Umabot ako ng 7 oras, 8 oras, ganun. Sa hotel ba to? Hindi, sa likod. Hindi. Ibig ko sabihin sa kayo, sa bahay lang. yung ano ba, yung during ng tato? Oh. Hindi, sa studio. Sa studio. Okay, okay. Hindi kami nag-hotel, sa studio. Shoutout sa aking asawa. Kasi ako nung nagpatato ako sa Pilipinas dito, Oo. nag-hotel kami. Kasi nahiya ako dun sa Batangas sa bahay ng nanay ng asawa ko. Kaya nag-hotel kami.
And then, nagtitinginan ngayon yung mga ano, may kwento ko lang, no? Oo. Nagtitinginan ngayon ng mga receptionist na ano, kasi dalawa kami, Oo. nakabag, mag-check-in kami. Tapos may dala kayong ano, may dala. Mga Tas 5 hours lang. Tapos may dala kayong basilin. Inumin, mga ganon. May dala kayong basilin, ano? Hindi, yun nga sinabi ko, iba. Hindi, yun nga. Oh, yun. Siguro, nagtataka sila. Kumbaga, ang tingin nila na parang taas baba na gano'n. Then naglakas na akong loob. Mukha ba akong bakla? Ginanon ko na. Hindi masyado. Mukha ba akong bakla? Ginanon ko na. Tapos may basilina ka. Tatulad- Baka bakla, may dala kang basilin. Nangyari sa akin yun Strange. dito. Nangyari sa akin yun dito. Unang bili ko ng basilina. Uh-huh. Tsaka kasi dati, may nagsabi sa akin na may anesthetic gel. Gel. Kasi minsan Jill pag Bisaya ka, Jill ba? Ano, Bisaya, ba Bisaya, Jill. Yun din ang sabi ni Jonathan, kapatid ni Jennifer. Parang Jiri siya. Tawag nito. Yung anesthetic gel. May nagsabi sa akin yung Luwan. Di biliin ko sa pinabibili ako sa pharmacy, bibili ko sa pharmacy Sabi ko kailangan ko rin ng basilina tsaka guantes. Ako sa pharmacy. Babae, no? Pagpasok sabi ko, posso comprare Luwan, la anesthesia gel, basilina yun. Bakit di fa? Pa yung kapito, por. Siyempre may anesthesia, tapos may Vaseline, tapos may gauze. Kasi yung Luwan pala ginagamit yun pag yung mga nagpapapsmear yung babae. Para hindi maramdaman. So kami sa puwet. Judgmental din yung natapatan mo. Uy, judgmental. Tapos may guantes ka, tapos may basilina ka binili. Papa. kulang na yun. Kulang lang pumasok ka doon, may transparent. Oo. Transparent kang na plastic ng isilungga, tapos may zucchini doon. Ayun, patay na. Totoo yan. Experience ko talaga yan dati sa pharmacy na bumibili ko ng mga gamit. Pag yung, kasi, wala kasi yung bilihan dati ng mga pantato eh. Hindi katulad ngayon, may mga bilihan na ng mga pantato. Katulad niyan. Pag gusto mong bumili ng needle, punta ka lang sa ganito, punta ka doon. Order ka sa internet. Dati wala eh. Pharmacy talaga. Yung guantes mo, yung isa pa dati. Siyempre, hindi mo naman gagamitin yung marami. Bibili ka isang piraso kasi sa lang tatatuan mo, di ba? Siyempre, magtataka din yung bili ng basilina. Tapos may haplos pa, no? Tapos may isang kasama ko yung tinatatuan ko lalaki din. Bibili ka mo. Alam na this. Sobrang judgmental pa naman ng tao. Ganun nga lang. Oo. Akin ka lang. Tapos. So, balik tayo sa tato. No? Ang dami namin kwento. Boss Nudge, paano ba to? Abutin to ng 3 hours. Ano bang forte ng isang kandoy sa tato? Yung edad pare. Ismo. 40 na ako eh. Anong edad ng... Sabi mo kasi ano bang 40? Yung edad pare ko. yung forte mo. Edad nga 40. Ito na, nakahanap na ako ng katapat dito. Hindi, kumbaga para masabing para sa yung tato, anong style ng tato? Halos kasi inaral ko din lahat. Nagja-Japanese ako. Tapos fine line. Paano ang Japanese? Yung, yamete kudasai, Oo. Konnichiwa. Bakero. Yun tayo. Bali nagja-Japanese na, nag-oriental. Tapos inaral ko din yung konting kulay. Nag-ano din ng konting realism. Tapos semi-realism. Tapos whip. Mas nagustuhan ko dating whip yung single needle lang. Yung parang ginagarata mo yung balat. Tapos ngayon nagpa-fine line. Gusto ko rin Iba pa fine yung line. ano yun? Tapos tribal. Hand poke? Iba pa yun? Iba pa yung hand poke ko. Yung whip ay parang that works. Parang siyang that work pag gumaling. Oo. Parang kaya magratato. Oo. Maganda rin kasi. Yung hand poke, ano yata hand poke, mano-mano yun. Oh. Yun yung unang ginagamit sa kulungan. Ganun.
Anan po. Pero sumisikat ngayon eh. Oo. Kasi traditional na tattoo, yun talaga yung tattoo sa kulungan dati. Kung yung sa Japanese, yung ginaganon, parang billiard, sa atin naman ginaganon. Iba pa yung mambabatok. Yung, Ay, iba pa yung kay Wang Od. Oo. Kasi ano naman yun, traditional talaga sa kanila. Ano, kultura nila yun eh. Yung sa kulungan naman, improvise yun eh. Yun yung mga, kung ano lang yung availability ng gamit na nandoon, di ba? Maggagawa ka ng paraan. Yung kailangan mawangod talagang kultura nila, yung traditional nila yun. Talagang, yun yung ginagamit nila. Baga sa atin ngayon, yun yung machine na pangmalakasan. Hindi nila na binago. Nakakatuwa din kasi sumikat ulit ang Pilipinas na dahil sa kay Wangod. Namaya natin pag-usapan si Apo Wang Od. Shoutout kayo, Apo Wang Od. 108 Oo. years, I think. Mga ganun. 100 plus. 109. Oo. At so sinasabi mo, nabalik ako dun sa tanong ko, pwede ka kahit anong style ng tato. Oo. Wag lang patalikod sa lagi ng ano. Naman. Hindi. Kasi may mga... Wag lang nakapikit pare ko ya. Lahat ng style pwede kong gawin. Kaya nakaisang mata. Kaya wag lang papikit. May preference ka ba sa mga tato na talagang... Mas gusto ko yung whip. Oh, tsaka whip. Mas prepare ko. Mas ano, nasa loob ako ng ano ko, ng aking tawag na kanyan. Comfort zone. Freehand, Freehand. Ano yun? Polynesian, tribal. Oo. Dadaanan mo talaga yun. Kailangan mo daanan yung pagpiprihan. Kasi lalo na nung time na nagsisimula ako, wala pa namang mga stencil eh. Ginagamit ko nga lang dati deodorant para dumikit eh. Yun, nabasa ko din yun deodorant, sa deodorant para dumikit. Nung bata ako, ang ginagamit namin yung alcohol. Tapos yung mga pop-rice, yung mga design sa pop-rice. Pom-poms. Mayroon akong tato natin, pom-poms. Diba? Kulay blue, yellow Kulay yun. yellow. Pag naligo ka, tatanggal yung gilid. No? Yung mga time na yun is, yung mga, ito, na-recall ko lang, kasi batang 90s din Yung ako. pinakamagandang pinakamagandang panahon. Naabutan ko din yung... Alas magkaising edad lang naman tayo kaya naabutan Oo naman. Ba't ba natin nag-uusapan kasi yun? Hindi, kasi yun yung talaga yung pinaka-golden era na. Oo. Hindi, pero naabutan ko din yung tatakan ng t-shirt sa yung dyaryo. Oo. Tapos tatatak mo sa t-shirt. Ang gaganda ng mga design dati, di ba? Tsaka dati gaganunin mo. No? Pag sa school, no? Pag may mga district meet, no? Kayo magtatatak ng damit, no? Tuturuan kayo ng mga teacher. Nakakatawa. Improvise. Shoutout nga pala kay Ma'am Isa. Isa Gulliver. Isa lang? Dalawa. Isa. Shoutout ulit. Pangalawa. Meron ka, so napag-usapan natin, may preference ka, gaya ng sabi mo, no? May pagkakataon ba na tinanggihan mo yung tato kasi hindi mo trip? May mga time. Ano yung mga ganun? May mga tao, may mga kliyente ka rin na mayroon talaga silang gustong ipagawa na mahirap eh. Pag yung hindi Ano ba yun? Kambing na may pakpak? Ano ba yun? Hindi. Ano bang pinapagawa sa'yo? Papatatudo sa ano eh. Sabi ko, okay na. Okay na ka. Lalaki, tapos magpapatatudo. Siyempre, may tatanggihan mo yun. Hindi ko alam kung paano gagawin doon. Siguro hugutin mo yun. Babanatin mo yun para matatuan mo, di ba? Eh pag pumiglas, iba na yan. May Vaseline pa. Hindi. May mga design kasi talaga na mahirap din. Tapos gusto nilang yun. Ay hindi, pag alam mo naman hindi mo kayang gawin, ba't mo pipilitin sarili mo, di ba? Oo. Kahit kasi, sabihin mong mag-struggle ka lang tapos magkakaroon ka lang ng ano. At saka ang tattoo ay isang bilyeto di visita mo. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng calling card eh. Pag nakita nilang maganda yung tattoo mo, tattoo sa isang tao. Sila yung magpapublicita sa'yo. Sino yung Pasa tattoo parola yan eh. Tapos Ayun. pag nagkamali ka dyan, habang buhay ka rin yung mumurahin, habang nakikita niya yung tattoo mo, talaga itong nagtattoo sa akin, di ba? Tinarantado ako. Araw-araw ko course nun. Kaya kailangan magtatattoo ka. Pag mahirap. Pag nahirapan. Saka ayusin mo lagi. Kasi alam mo na pumunta yan sa'yo,
pinagkatiwala niya yung balat. Hindi mo nga may pagkatiwala yung Gishero mo sa tao. Pinagkatiwala mo yung balat mo, tapos babayaran ka pa niya, di ba? Tapos dalagyan mo lang ng itim. May kilala ka bang ganun? Wala. Yung mga... Hindi, di ba? Oh, Kaysa naman kung hindi mo naman din kaya, di lang. wag trying hard, di ba? Parang... Hindi, natanong ko lang kasi may mga artist din ako na nabasa or nakilala. Nakilala ko din yung iba. Ako, pag hindi lang. Hindi, tinatanggihan yung tattoo, hindi dahil mahirap, kundi ayaw nila. Oo. As Kasi in na, hindi nila masya laging ginagawa. May kanya-kanyang linya din eh. Oo. Mayroon neotrad na magaling talaga sa neotrad. Yun lang ang problema naging na katulad ko kasi di ako nakapokus sa isang estilo. Kasi lalo na ngayon, ang daming estilo na ng tattoo, halos nasa 30 na mahigit. Di ako at makapag-focus. hindi pa natatapos dun. Oo. Continue ang Continue art. evolving. Ang art kasi walang magaling sa art kasi in continuous evolution ng art. Laging may bago. Parang ano yan, parang mga naging girlfriend mo dati. Girlfriend mo, ba't ako? Ba't tinatawag mo dito? Shoutout sa misis ko. Hindi, parang pagsasama, pare ko. Pag yung nagsasama ka, katulad ng misis mo, lagi kayo may bagong kinakaharap na di ba? Oh, every relation, baka nag-improve ka din. Pagsubok lagi yan eh. Naiyaw Shoutout sa misis ko. Naiyaw namin yun. Untik dahil makumunoy dun. Mabalik ako dun sa tanong ko kanina kasi gaya ng sabi ko, may mga artist na ayaw dun sa design, tipong ayaw nilang magtattoo ng antichrist, racism, kasi may mga ganun eh. Oo, May ganun ka ba? May fact ka ba? May nangyari ba na tipong wala pa naman ako napapak, pero hindi ano ba tayo? yung nangyari talaga na nag-present sa'yo ng design, hindi mo trip yung design kasi as spiritual na pag-uusap, hindi mo kayang itato. Sa akin pare kayo sa mga ganun kasi open naman ako sa kasi depende yan sa depende sa tao yan eh. Yung kanyang paniniwala, hindi mo paniniwala. Minsan lang. Kaya kong, sa tagal ko na rin nakakaharap ng mga tao, kaya kong mag-observe kung anong kaharap ko eh. Kinakailangan ganun ka eh, maging ka. Parang elastiko. Kasi may mga tattoo artist na ayaw ng ganun eh. Kumbaga, pupunta yung antichrist, may mga racism. Ako, respeto ko na lang din sa siguro. Kasi yun ang unang-una. Lalo na, pag pumasok ko sa ganyan, alam mo marami kang makakahalubilong tao. Makakaharap lahat ng genre ng tao, lahat ng klase ng tao nandiyan dyan. May mga loko, may mga maging ka na lang, di ba? Open-minded na lang na. Yun ang gusto niya eh. Ang importante, hindi ka rin niya pinapakialam kung ano gusto mo. Oo. Pero hindi rin yung mangyayari nung magpapatato ng racism sa'yo. Kasi racism, magpapatato ka sa wala ding silbi. Tapos sa akin ka magpapatato. Gugurin. Okay. I hate Filipino. Nataan mo kami Filipino. I hate Asian. Kanina ka nagpatato sa Asian. Okay. Okay, magandang paniniwala yan. Yung mga convention ng tattoo, madami-dami na rin na I think. Pero hindi pa ako nakakasali sa mga ganyan kasi hindi rin ako nabigyan ng pagkakataon dahil nga siyempre. Pero may mga convention din kayong ginagawa. Kami may yung dawdawan, yung binuo namin dawdawan, hindi naman pero pero parang lang. Parang gathering sila parang magkasama-sama lang ng tattoo artist. Tapos show off lang, parang ganun. Every year yun dati namin ginagawa. Ito ngayong year, hindi ko alam kung anong gusto ng grupo. Sana makapagdawdawan kasi may mga darating na tattoo artist din galing Pilipinas eh. Yung nag-champion sa Dutdutan, pupunta sila ngayong Mayo. Bibisita rin sila sa Roma. Shoutout nga kay paring Sid at saka kay paring Joey. Tsaka kay paring Gilan. Si Gilan kasi din kausap nun eh. Oo. Kung natatandaan ko, nag-lockdown noon, may dawdawan dapat. Oo. Nakapaglabas na tayo ng ticket noon. Okay na sana yun. Meron na tayong lokal eh. Bigla tayong inabutan ng dawdawan. Sayang yan.
Ay, ng lockdown. Lockdown. Sayang yung daw-dawan na yan. Yun sana yung daw-dawan ng unang gaganapin sa Milano eh. Ganun Tanda ko sana yun eh. tayo. Tanda ko Sayang. yan. Maganda yung plano natin sana nun eh. Pero, marami pa tayong pagkakataon. Pwede pa naman natin gawin. Siguro, andyan naman si Boss Nudge. Oo, di ba? andyan. Sponsor yan. Oo naman. Lalo na ngayon, ang ganda ng ano ng Milano. Diba? Mga tattoo. May mga tattoo artist. Madaming mga tattoo business artist na, din na talaga sa Milano. May Oo. mga hidden talaga na nasa bahay magagaling. lang. Oh, sila mga babae dito. Tapos yung yung naging ano din ni Gila na Baka magkamali kang pangalan. hindi si Gila na si Gila meron din siyang apprentice daw ng babae nung nakaraan eh. Magagaling. Babae, lalaki, magagaling. Oo. Maraming magagaling na Pinoy na artist. Lalo na yung mga babago. Kahit sa Genova, mayroon din si Paring Tito. Shoutout Paring Tito. Magaling din yun. Shoutout sa lahat ng mga tattoo artists dito sa Italia. Gaya ng sinasabi ko lagi, bukas ang pinto ng Streets Are Talking kung gusto magkwento ng mga buhay nyo, karanasan about sa tattoo o about sa personal life nang hindi nakakasagasan ng ibang tao. At hindi rin kayo masasaktan kasi nandito lang naman tayo para makipagkwentuhan. Ang isa sa pinakamasarap, pare ko, yung tumulong. Oo. Yung taas nakikita mo, kasi dati kami, sa bahay lang kami. Tapos ngayon, nakikita mo may mga studio na. Big sabihin, nagkakahatakan din pataas, di ba? Although, lahat naman tayo may hindi pagkakaunawaan. Pero importante, nagkikresh eh. Doon naman tayo natututo sa mali. Wala naman natututo sa tama. Depende sa tama. Hindi, joke lang. Joke lang. Ano naman natin? Sasabihin ko na ba yung sinabi ni Sarko na nakaraan? Tag niya yung mga mga tropa niyong gumagamit. Mukhang magkakalaglagan dito. O yung nga pala, yung mga sa mga manunod natin dyan mga kababayan, no? Yung mga libreng tato. Sa mga magko-comment dyan. Mamimili na lang kami mamaya. Ha? Wala akong TikTok eh. Tok-tok. Dahil TikTok ako, hindi ko lang nabubuksan. Ako din. Madaming Oo. madaming Iba kasi pag binubuksan ko, Tukso eh. iba yung nakikita ko. madaming tukso eh. Kaya, ganyan talaga pag edad 30 na. Ako, pare ko. Nagsimula din ng actually kaka-30 ko lang na nakarambuan eh. Ako February. kahapon lang ako. 30. Nagsimula ang problema ko. Hindi 30 yung age. Nagsimula yung problema yun. Pabalik tayo dun sa Sige, convention na sinasabi natin kanina. No? May convention kayo. Ano naman yung pinaka pangarap mong convention na Sana mapuntahan? kahit dito nga lang sa Roma, makasali lang okay na eh. Kaso lang hindi ko rin alam. So kasi, isang gusto ko sumali. Minsan naman, nandiyan na, wala na. Alam mo yun, may pumipigil sa isang bagay na Pero darating tayo dyan. Hindi ko palang o kundi susuportahan ko na lang kasi medyo may edad na rin tayo. Pero lagi tayo nakasuporta, lalo na sa mga lumalaban nating mga tattoo artist na Pinoy. Sila nung nanalo si paring Ace, nandun tayo, nakasuporta tayo. Tapos ngayon, papunta sila paring Sid. Lalaban sila sa France, tapos didiretso ng Roma. Suportahan natin. Sa mga gusto magpatato kay Sid, Ludovici, tsaka kay Joey Biar, prenotate na kayo kasi limited slot yun. 2 days lang sila sa Roma na magtatato, tapos mamamasyal na. Tulungan natin. Suportahan natin yung mga artist na. Sinanalo sila ng dutdutan. At sa convention, lagi ko naririnig yan sa convention, tattoo convention. Paano may explain ang isang convention? Ano bang nangyayari sa isang convention? Kasi nandiyan lahat pare ko yung magagaling na artist. Tapos lahat kategory yan. May ano yan? May Base of the pipiliin day. silang Oo. tattoo. depende sa Tatatuan mismo sa araw na yun. yun yung base of the day na tinatawag. Tapos mayroon talagang magcha-champion ng iba pa yung base of the day. Tapos may category din eh. Kung anong estilo. Yari, tribal, neotrad, small piece, realism, halos lahat naman, color. Depende. Tapos magkakaroon sila na ng
May petit bang category? Petit. Meron din. Yung maliliit lang. Oo. Maliliit lang. Yung mga Small. Oo. Yun yung pinanalo ni Ace Jimenez noong nakaraan, yung tawag niyan yung small piece na realism, yung ganun lang kalaki. Kaya nga small kasi ganito lang eh. Pero mas mahirap ba ang tatong malaki o mas mahirap Mas mahirap yung magpalabas ng tatong na maliit. Kasi wala kang margin de error eh. Pag nagkamali ka, mali na talaga yun, pre. Parang pag-ibig mo lang. yung tipong Parang pag-ibig kasing laki lang. ng piso. Tapos ilalabas mo yung lahat 1 ng euro. details. Oo. Napakahirap nun. Parang pag-ibig yan, pre. Ano yun? Kailangan mo din ba ng sunglasses? Hindi sunglasses. Reading glass, salamin. Depende sa ano pa naman sa mata mo eh. Pag lagi kang nambuboso, medyo kailangan naman alamin. Doon din pupunta eh. Iniiwasan ko eh. Doon din pupunta eh. Hindi. Kasi depende naman, katulad yan. Kasi depende naman sa mata mo eh. Gagamit ka lang naman ng salamin pag talagang kailangan mo na. Ako, katulad yan, nagkakainad din, nagsasalamin na ako. Medyo gusto ko nang gumamit kasi medyo lumalaking design eh. Oo. Pag sa tattoo ko lang ginagamit. Minsan, pag yung naliligo din ako, gusto ko rin gumamit ng salamin. Sabi nga, lumalaki kasi yung design, pre. Nado-zoom. Zoom. Sarap. Pag gagamit ka parang kayo sa salamin, maliligo ka, sarap. Pag tingnan, lumalaki kasi talaga. Malaking design. Na ano ako doon. No? Baka sabukin mamaya pagdating sa bahay. Pare ko, ang gamitin mo ang gamitin mo yung reading glass, yung mga +4, +5. Ganun ka. Parang ano yun magiging Magnifying glass. yung pusa magiging tigre, no? Tapos paghawak mo, parang ang laki na paghawak mo, ganito lang. Wholesome to dapat eh. Wala naman kami binabanggit na dito. Wholesome lang kami ha. Oo wala kami. Kayo nang bahala doon ha. Magnifying. Paa yun pre, yung paa yung size ba ng paa mo. Pag nakasalamin ka, titingnan mo. Kasi minsan Kita mo yung ugat-ugat doon. Oo, pare ko. Alam mo ha. Yun. Change subject na. Guloy, no? Erase. Maugat-ugat talaga ang paa. ng paa ng Pilipino. Yan yung problema natin. Kasi lagi tayo nakatayo. Yun, pagkatapos natin ng convention, Okay. Tattoo for a Cause. Ginawa na rin namin. Para saan to? Para... Meron kasi kaming naging din, shoutout nga Parentax na yung isa namin yung tinulungan din namin. Tapos kasi si Ma'am Isa yung naggaganyan eh. Baga, pag nagpapa-event, si Ma'am Isa yung organizer namin lagi. Siya din yung katulong namin nung binuo yung puta. Talagang siya rin nagporsige. Shoutout nga pala kay Ma'am Isa kasi dati nagkapalitan na kami ng message. I think bago pa mag-lockdown na. Dati pa about din syempre sa mga event. Hindi ko ang talaga niya kasi, yung grupo na yan, ang nagporsige talaga dyan, si Paring Isa, si Maring Isa at saka si Ariel din dati. So ano yung Tattoo for a Cause? Gaya ng may tropa ako sa Pilipinas. Pwede natin gawin yun. Hindi, i-explain ko lang sa mga nanonood na Tattoo for a Cause baka kasi hindi nila alam. Kikitain dadali natin to. Yun yung nung sumabog yung Taal, may ginawa silang ganun. Isa yung design ng tattoo. Para lang sa para lang doon sa eruption na nangyari sa Taal. And then doon sa mga na biktima ng Taal volcano, dati binigay nila doon sa ganun. Ganun mangyayari. Ganun din yung sa amin sa Dawdawan. Pinadala din namin sa May isang design lang din kayo? Hindi. Basta yung kikitain. Magbibigay kami ng isang part ng kinita para doon. Wala kayo yung tipong tema is isang... Mahirap kasi pare ko kasi limited din naman yung tao ng mga tattoo. Lalo mga Pilipino din naman. Di ba nga halos ang kliyente natin. Kasi, baga,
yung kikitain na lang kaysa mag-ano. Hindi naman lahat gusto magpatato ng ganun design, di ba? Yung pang general, sabihin Oo. nating flag ng Pilipinas or flag ng Pilipinas at Italia, pa pwedeng ganun. Ayun, pwede, oo. Kaso lang limited kasi yung mag-ano na Mas maganda na yung oo. yung design ng Oo, tao. general, and then, oo. Tapos, oo. kung ano na lang yung pumasok na ano, yun, ibiin na natin, di ba? Siguro nasa 50-50. Kumbaga, Oo. 50 papayag Oo. magpatato sa isang design, yung 50 Hindi, aatras. oo, di ba? Kaya mas Oo. maganda yung 100% na ano. Na, pwedeng ito yung gusto namin ito, tapos ito, pwede kayo mamili ng gusto nyo. Di ba? Mas maganda Mismo. yung ganun. Mas maganda yung ganun sa akin Oo. din. Oo. So yun, shoutout sa mga tattoo artist na gumagawa niyan para makatulong. Siyempre, maluwag sa loob pag Oo. nakakatulong ka talaga. Tattoo collaboration. Pag-usapan natin yung tattoo nyo kay Paring Zay, Paring Sargon. Oo. Masarap mag-collab kasi unang-una, ano yun parang kayo nagtutulungan, nagpapalitan kayo ng ano, nagpapalitan kayo ng, parang kayo, pag nagkukulab kayo ng rap, diba? Parang nagpapalitan kayo ng ideya. Tapos nakikita mo ang ginagawa niya, titingnan mo, pinapanood mo. Pero mahirap mag-collab kasi unang-una, pag gumalaw yung isa, pag hindi marunong kakulab, mag-gulaw isa, gagalaw din yung piece mo eh. Kasi balat yun eh, di ba? Kailangan meron kayong synchronize kayo. Yung tipong ako munang babanat. Hindi. Kailangan pag nakikita mong titingnan mo rin yung ginagawa mo, titingnan mo rin yung ginagawa niya. Kung naglalining siya, kalma ka lang. Hindi ganun kadali yung may kakulab. Kasi unang-una kailangan pakiramdaman mo rin yung ginagawa niya. Mamaya, naglilinya siya, biglang nagkukulay ka, di imbis na maalog yung katawan ng tao. Imbis na tuwid, naging zigzag, di ba? Kumbaga, pag lining lang muna. And Hindi, then, ano lang, pwede naman kayong magkulay pero timingan. Synchronize kayo. Tsaka, halos ako nakakulab ko na rin naman halos lahat ng tattoo artist eh. Parang Gila na lang yun. Halos lahat nakakulab ko na. Nakaano ko na kahit sa Roma. Sarap. Nakakatuwa din. Kasi una makikita mo yung, tinato namin dilo yan. Diba, ganun. Tulad yung kay Zay, dami namin nun. Nakakatuwa. Ilan kayo nun? Mabot kami ng 6 nun eh. Pero 4 sabay-sabay. Tibay ni Paring Sargon nun. Shoutout Paring Sargon ha. Shoutout Parigoy. Love you Parigoy. So yun, paano nabuo yun? Yung collaboration na yun? Hindi ko, parang, basta dumating ako dun, meron ng Tapos gusto niya ng dragon na may hawak ng granada. Kasi may, tapos inano na lang namin dun, usap-usap na lang kami. Tapos sige, sinong gustong tumato? Basta 4 kami nung, kada set, 4 na tao. Umabot ng ilang oras yun? Medyo tumagal din si Paring Sargon ng 5-6 nun. Tibay. Pero 4 yun. 5 oras. Sabay-sabay yun, oo. Tibay, matibay. Tapos tinatuan ko din yung ulo niya nung huli. Yung ghetto. Matibay. Saludo. Paano yung preparation ng isang tattoo artist bago mag-tattoo sa yung unang-una hygiene pare. hygiene? Pinakauna yan. Oo. Magtututbrush ka muna. Seryoso na. Kasama nga yun. Kasama yun. Siyempre, pag may Makikipag-usap ka, di ba? kasama yun. Hindi, hygiene talaga, siyempre. Kailangan lahat ng gamit mo, siyempre, sterilizado, siyempre. Yun lagi. Kasi, may pwede magkaroon ng cross-contamination. May mga ka ba, tipong hindi ako pwedeng mag-inom, matutulog ako ng dapat o kompleto. Dapat ganoon. Pag magpapatuto ka, dapat before. Hindi, ikaw, bago ka magtato. May kondisyon ka na tipong magja-jogging ka muna o may mga ganoon ka ba? Hindi naman. Wala namang Basta, minsan lang talaga, pag yung alam ko na hindi maganda yung ko sa katawan. Timpla mo? Hindi na lang magtatato. Magsasabi na lang ako na hindi ko kaya magtato ngayon kasi sa tatuan ko masira ko pa yung katawan mo, di ba? Pagagalit ka sa akin. Iko-course mo ako habang buhay. Pag nakikita tayo, magbabatian tayo, very kayo na. Tapos pag yun yung tattoo sa akin. Mawawag diba? Sa bagay, tama din na ganun. No? Sa tingin mo, ano yung pinakamasakit na parte ng katawan na tatuan? Pag iniwanan ka pre, masakit yan. Puso.
Habang buhay yung nakatatak. Pare ko yung Nakatato. pag tinatuang. Tinatuan ka na. Hindi, may mga part talaga pare ko. Pero depende rin sa tao. Kadalasan ano eh, may mga masasakit na part sa ibang tao. Na sa ibang tao hindi. Mhm. Oo. Pero pinaka... ang tawag- Masakit na part, yung dito. Lahat na may mga movimento. Itong part, mga gumagalaw mo mga balat. Dito, ayan, gumagalaw din tayo. Mhm. Oo. Sa yung mga maninipis na balat na tinatawag. Sa may itlog, masakit din dyan. Na-try mo. Hindi, naipit nga lang ng zipper na masakit. Yung ba namang isang oras. So, palubot pa yan, pre, parang siko. Sabi nga nila, gusto mo makita ang itlog ng isang tao, tingnan mo yung siko. Wala lang balahibo, no? Pinakamahirap na pwestong tatuan sa tingin mo? Depende kasi sa ilalagay eh. Yung mga natatuan mo lang ha, baka magbanggit ka na naman masiselang part. Hindi. Depende kasi sa ano eh. Mahirap din ang leeg eh. Oo. Kasi imposition ba? At saka hindi mo pwedeng sakalin yung Oo, para hindi ba mo- natin, di ba? Kailangan nakaganon talaga yun. Oo. Pag lalo na pag dito. Sa mga Pwede ba ganyan. yun? Tatatuan Oo, ganun yung leeg mo. Nakalaglag yung leeg ng gano'n. Oo. Tapos minsan sa tiyan, mahirap din. Kasi nahinga. Oo. Kaya pag nagpapatato sa tiyan, sabi ko, wag huminga. 3 hours wag huminga. Ayun. Magpapatato na sana. Ano sinabi yung kung wag huminga, umalis. Hindi na nagpatato. Papatayin ko daw siya. Hindi, may timing naman siguro ang paghinga, no? Papaliwanag mo naman. Oh, yan Kaya tipong... ang gagawin mo nun, pag nakatato, pag yung nakalapat yung karayom, wag kang hinga. Minsan lumalampas 5 minuto na kakapi. Tirik na yung mata nun. Ang kulit eh. Mag- Hindi, yun yung mga part, yung mga nahinga. Oo, yun. Kasi pag huminga siya, gagalo yung ano. Siya, imbis na tuwid, onda yung... Kung ano, parang heartbeat pre. Pag huminga. Oo. Ganun din. Pinakamadali naman Na? na tatuan para sa'yo. Pinaka-komportable ka na tatu ang part. Sa mga ganito yan. Mas sarap tatuan. Kasi pag nakaganon lang ako yun eh. Tapos nakapatong... Loko ba? Yan, pinakamadadali mga part yung mga ganito. Part dito, yan. Ano yung... Sa hita din, sa ganito masarap tatuan. Sa mga ganito. Ah. Oo. Ito masarap tatuan sa ganito kasi madaling magpakapit ng... Although masakit pero madali. May sumuko na ba sa'yo sa tato? Sa tato. may umiimik dito eh. Tinatuan namin yung likod, umiiyak eh. Hanggang yung likod hindi pa tapos. Yung silver surfer hindi na nailagay. Nagawa niya na yung silver surfer hanggang ngayon yung silver surfer niya sa likod wala pa rin. Kaya ginawa Shoutout niya... kay paring Jan. Kaya ginawa niya na lang na... Oo. Kusas. Tapusin mo kasi. Ay, kung hindi mo kaya eh. Naka-anesthesia pa yun ha. yung ang tawag dito, pinaka-proud ka na tato na every time na may magtatanong sa'yo, sino yung natatuan mo? Proud ako pag yung nakikita pag yung pinapakilala ka ng mga tinatuan mo na kasi yung artist ko yun. Hindi yung piece. Basta yung, ibig sabihin kasi, Masaya sila. yun. Kontento sila ang sa ginawa mo. nakaka-proud yung content. Nakikita mong content yung tinatuan mo, hindi yung piece. Kasi, Yung may- piece, may mga gusto akong piece pero hindi naman din talaga gusto ng ano. Minsan kasi ikaw naglalagay mo ng ano, di ba? Pero yung makita mo na kontento, tapos narinig mo, ang ganda, yun. Yun yung nakakataba ng puso. Oo. Pero maha-high blood ko na pag mataba puso mo eh. Puntik lumubo yung sipan. may tinatuan ka na ba na hindi kontento? Nung siningil ko. Hindi, bukod doon, syempre. Pare ko, trabaho yan eh. Yun yung pinakamahirap pare ko. Hindi, Yung nagtatanong ka pagkatapos mo tatuan, sisingilin mo na hindi na kontento. hindi. May mga time na tapos na yung tato,
And then may reklamo, may masasabi. May mga part naman ganun. Paliwanagan lang yun. Kasi minsan, iba yung gusto niya, iba yung ano. Expectation niya. May mga ano kasi, may mga, lalo na may mga kliyente rin naman talaga na may makukulit na, although hindi naman din ganun yung ano yung nalis. Hindi, wala naman. Muntik lang lumubo, pero hindi, wala lumabas ko naman. Kung lumubo to, tatawagin kita sa pagpapatok. Parang yung plastic balloon. Ano yun, kung meron man na hindi na kontento, baka hindi nagsabi sa'yo, anong masasabi mo? Kung meron man, part of ano yun, talagang, ibalik mo lang. Ayusin natin. Para magdoble yung sama ng loob mo. Okay na ako sa reaction ko, bigla. Wala, Hindi, pero nangyayari talaga yun. lahat naman na nagtatrabaho, Kasi- nagkakamali. Ang problema kasi niyan, kasi lahat ng tao magkakaiba ang balat. May maputi, may maitim. 'Di ba? May kulay ano. Pero Pink. mayroong para kasing ano yun coupon band. May coupon band, may mga kulay siya, 'di ba? Mhm. Tapos ganun din yung balat natin. Mas masarap mag-drawing pag maputi. Kasi kitang-kita mo lahat eh. Mhm. Sige, mag-drawing ka sa kulay brown, 'di ba? Pangit. Ibig sabihin hindi mo malalabas lahat ng kulay. Tapos yung balat may matigas na balat. Sa parteng mukha matigas yan eh. Maraming ganyan dito. Tigas sa mukha. Parang nababasa ko yung mga gustong sabihin. Parteng matigas talaga ng balat pare mukha. Mhm. Ang marami niyan dito. Shoutout sa mga matitigas ang mukha dyan. Hindi, may mga part kasi talaga na matigas ang balat. Meron naman maitim pero ang daling kapitan ng ink. Depende sa ano ng balat. Minsan, kala mo puti, sarap tatuan. Tapos mamaya ayaw mag-absorb. Oo. Ayaw kumapit ng ink. Yun yung ano. Minsan, kita mo nakakapit na, malalaglag pa yung ink. Kinailangan, kapit! Tinutulungan ko na. Ayaw pa rin talaga pre kumapit. Pinapunasan ko na. Tinatanggal ko na sila. May mga balat ding matigas, di ba? Di ba? Gaya ng sabi mo, naranasan mo na yung naputol yung karayom? O na, Meron akong naranasan. Kasi nagtatattoo din ako sa may mga, kung naniniwala ka sa may mga gamit, mga anting-anting. Saan? Sa Pilipinas? Dito. Kasi marami rin gumagamit dito, anting daw yun eh. Meron ako yung gumagamit. Alam ko yung mga akin na yung bato. Hindi, pero anting talaga daw pre, kuya. Hindi yung ding akin na yung bato. Alam ko yan. yung anting pare kayo talaga. Meron Silang mga, nagtatattoo ako ng mga orasyon. Kung naranasan na yung, hindi pa naman cartridge eh, kasi may yung yung bar. Bumitaw talaga yung bar. Gulat din ako. 2 bar ang bumitaw. Yung sa part ng ulo. Tapos sabi ng kapatid, huwag kasing kontrahin. nag-orasyon siya. Oo. Hindi ko rin alam. Hindi ko mapailiwanag eh. Tapos habang tinatotoo nga sila may nakasinding kandila, hindi lumuluha. Hindi ka man nag-isip na baka akong alay dito. Alay nila. Hindi naman kasi kumain pa kami nun eh. Bakit? Dinadasalan yung pagkain mo. No? Habang sumusubo ka. Pero nakakabilib. Tatatuan ko din halos yung buong katawan. Shout out sa mga kaibigan natin yan. Pero at least naranasan mo. Hindi yung Oo. Minsan nakakalito ito yung mga orasyon. Yung akala mo tama na tapos pagdating na nandoon may kulang na letter na naman o ayusin mo na naman. Parang ayaw yung mailap. May mga ganun din pala. Strange. Oo. Parang may mga suggestions ka ba bago magpatato at pagkatapos magpatato sa mga kliyente mo? May tip talaga. Sabihin natin, ako magpapatato ako sa'yo. Bukas. Anong gusto mong gawin ko? Magdala ka ng pera. Pambayad. Matik. Dapat yun. Pinaka-ano yun? Pinaka-importante. Una suggestion. Ano suggestion? Cash lang. Walang credits.
Hindi, kinakailangan may maayos kang tulog. Kasi huwag kang masyadong uminom kasi magkakaroon ka ng magiging madidilwit yung dugo mo, dudugo na dudugo. Mas maraming dugo pag yung uminom ka ng alak. Oo. Kasi magtay ka kumain ka ng maayos. Maganda dapat pakiramdam mo. Kasi condition din yan eh. So mali yung paniniwala dati na gusto kong magpatato, kailangan nakainom ako para hindi ko maramdaman yung sakit. Mali yun, no? Yung pag-iinom kasi, mas hindi mo nararamdaman yan kung iniwanan ka ng girlfriend mo. Lakas nun, ha? Sa totoo lang, kapag tinatanong nga ako, Bossing, ano yung masakit ba yung patato? Hindi, mas masakit pang iwanan. Tapos iiyak ka na lang. Ang tanongin mo kaagad, iniwanan ka na ba? Pag umuuna, yun, masakit yan. Masakit. Diba? Umuoo din naman sila kaagad, pre. Alam din nila. lahat naman tayo may iniyakan, di ba? Shout out sa mga iniwan tapos nagpatato. Lalo na sa mga nagpatato ng couple tapos mamaya pinatakpan, di ba? Cover up. Shout out. Cover up ng bagong pangalan, tapos babalik ulit Oh, sa'yo. di ba? Iba na naman. Di ba? Love life yan talaga yan. Ang tawag dito, so pagkatapos, paano alagaan yung tato? Kasi ngayon marami naman. ngayon maraming magpapatato, pero magbabakasyon din. Marami na kasi ngayon, lalo na may mga film na may parang plastic na dinidikit na. Tapos siyempre kailangan mo pa rin alagaan. Lalo na dapat lalabahan mo rin siya. Lagay mo sa washing machine yung tattoo mo. Tuklapin mo yun. Lalabahan mo lang siya ng aqua sapon aqua tepida. Tapos kung meron kang sapunin neutro, yung panghugas sa mga babae. Pwede rin. Pwede rin yung yung pH care. Maganda yun. Tapos yun. 2 times. Tapos lagyan mo ng bipantinol. May mga cream naman eh. Importante talaga yung lalo na yung pati pagkain mo pati pagkain mo hindi ka masyadong kumakain ng mga makakate. Bagoong, mga ganun. Iwasan mo muna yung mga Nasa sayo din naman kasi ito. Pwede bang katabi yung makakate? Medyo lumayo ka nga sa makakate. Lumayo ka. Kasi pag lumapit ka sa makakate, makukudkud yun. Ano pang gawin nyo? Di ba? Pagpapawisan ka pa. Ganun kayo doon. Yun mga stera. Lumayo ka sa makakate. Pag nagpatato ka, parang lumayo ka sa makakate. Lumayo ka sa tukso. ito yung first part pa lang to ng ng podcast namin. At magbabalik kami mamaya sa Kanto 10 Questions. Pero bago tayo magtapos dito first part. Oo. Siyempre, madami ding aspiring na tattoo artists at yung mga umiidolo sa'yo. Oo. Kung meron man, shoutout sa inyo. Meron yan. Siyempre, Kandoy yan eh. Ano masasabi mo sa kanila? Ito. Kasi ganito yan eh. Kung talagang mahal nyo, tuloy nyo lang. Oo. Parang pag-ibig lang yan. Ganun din yan. Talagang mahalin mo lang. Kasi magiging trabaho mo. Magiging ano mo siya eh. Lalo pag passion mo. Pinakamasarap na trabaho yung gusto mong trabaho. Hindi yung sweldo. Laki nga ng sweldo mo, hindi ka naman masaya, di ba? Araw-araw ka namang stress, hindi wala. Pero kahit na hindi ka masyadong kumikita, masaya ka sa ginagawa mo, hindi nakakapagod. Oo. Mahalin nyo lang, tapos lalo na kami nagkakaedad na, di ba? Hindi naman namin pwedeng kami lang na kami, kayo naman. Nakakatuwa na may nakikita ng mga bagong sibol na Pinoy. Nakakatuwa, nakakataas ng moral. Kasi ibig sabihin may mga sumunod din sa mga yapak namin, di ba? Yun eh. Tamo, ibig sabihin nagbunga. Sila kuya, di ba? Yun. Nakakatuwa. Kaya tuloy nyo lang, mga kapatid. Lalo na yung mga gusto magtattoo dyan, porsige lang kayo. Tiyagain nyo lang, pero sa una talagang wala kayong kita. Ang mayano ko lang sa inyo, ganun lahat ng trabaho. Kinakailangan magtanim muna kayo bago kayo umani. Mismo. Diba? Kailangan mo na mag-invest. Oo. Hindi naman pagtanim mo niyan palay agad.
Kaysa naman magtanim ka ng sama ng loob, di ba? Oo. Pag sama ng loob tinanim mo, sama ng loob tinanim mo. Shout out. Pangit yun. Yun, shoutout sa mga tropa nandito sa Roma. Oo, tsaka sa Roma Milano. Gang, Black Bandana, Oo. Ghetto Child, Lyrical Division, Barrio 7. Happy birthday kay Kenny, kay Dong. Oh, happy birthday paring Kenny. Puntahan ka namin dyan mamaya. At syempre kay Jerry, kay Paring Jerry. paring Ogil. Paring Ojil sa Silardor. Yan. Oo, Pupunta, tsaka pupunta kaya ito Master. mamaya. Hindi ko alam kay Bossing. Bossing tayong katabi dyan eh. Tay tayo dyan. At syempre sa lahat ng mga sumusuporta dito sa Oo. Streets Are Talking. Maraming salamat kasi Kandoy nandito. Diba? Biglaan pero Biglaan lang natuloy. to talaga. Talagang Ano ba ang limit natin? 2 oras? 1 oras? 1 oras lang yan. Nagkabiso sa akin si Boss Nudge. Malayo pa naman ang bahay ko. So, sinulat ko lahat yung mga tanong ko habang nasa traffic ako. Oo. Minsan nakakabuti din yung traffic eh. Oo. May nagawang mabuti din yung traffic. parang may naitanong ka na ba? Wala, ayaw mo magkwento eh. Yun. Yossi, break muna kami. Oo. Babalik kami mamaya para sa Count to 10 questions. Yan. Ano yan? Count to 10? Count to 10 o count to 10? Count to 10. Sino para ko magbibilang? Ikaw bahala. Magbibilang ha? Magbibilang. Count to 10. Hindi. Kanto 10. Okay. Kanto. Kaya nasa Streets Are Talking tayo. Okay. Kanto 10 questions. See you later. See you later. Yan. Salamat.